Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan kay Kristo. Ngayong gabi ay nais kong ibahagi ang ating topic tungkol sa ating Friday mentoring about how to conquer fear and anxiety. Makita po natin dito sa aklat ng Mateo, pero bago ko ipagpatuloy po ngayong gabi ang ating paksa ay nais ko munang bumati, nais ko munang batiin ang ating mga kapatid. Minsan lang po tayong bumati. Batiin ko po ang ating mga kapatid sa taga Imuib Carmona sa pangunahan ni Pastor Ramon at Pastor Nimpa Dihoya. Ang ating mga kapatid sa Imuib GMA sa pangunahan ni Pastor Lolita Perida at Pastor Nora Berha. Ang ating mga kapatid sa Paliparan sa pangunahan ni Pastor Paul at Pastor Carlita Ruan. Ang ating mga kapatid sa Las Piñas sa panguna ni Pastor Luni at ang mga leaders. Ang ating Imuib Jaldrias sa panguna ni Pastor Wimilin Talagit at Pastor Aida. Ang ating mga kapatid sa Imuib Trisi sa panguna ni Reverend Gerardo Augis at Pastor Kit Augis. Ang ating mga kapatiran sa Imuib Dagatan Amadio sa pangunahan ni Pastora Elizabeth Bulanyo, at ganoon din Imuib Talondos Amadio sa pangunahan ni Pastora Elizabeth Bulanyo. Ang ating mga kapatid sa San Vicente Uno sa pangunahan ni Pastor Wilfredo Austria at Pastora Lydia Austria. Ang ating mga kapatid din sa Central Visayas, sa atin pong Imuib Napo San Juan, Siquijor sa panguna ni Pastor Norbel Mata at ang kanyang may bahay at ang mga leaders doon. At ang ating pong mga kapatid sa Imuib Bato-Bato, Libacao, Aklan sa panguna ng ating missionary Brigida and Jose Nacar. Din ang ating pong mga kapatid sa parte naman ng Northern Samar, sa Kababtuan, Northern Samar sa panguna ni Pastor Elmer Morillo. At ganoon din sa ating Imuib Don Silvino sa Northern Samar sa panguna rin ni Pastor Elmer Morillo at sa kanyang kapatid na si Buboy. At nais ko rin pong batiin ang ating mga kapatid sa ibang bansa. Ang ating missionary, Imuib missionary to Macau, missionary Romel and Belinda Pelicano. Ang ating Imuib Cambodia, missionary Sophie and missionary Faith Brak. Ang ating missionary sa Thailand, missionary Dante Augis. Ang ating missionary sa South Korea, missionary Rosilio Augis. At ganoon din sa ating missionary sa United Kingdom, missionary Josepina Nakada. At ang ating missionary to Japan, missionary Maria Luzminda at Cathy Madria. At sa ibang di ko nabanggit na mga pastors, missionaries, mga church leader, primary 12 leader, and mga members sa Imuib family, Philippines, and sa ibang bansa, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. At ang panalangin ko na sa pamagitan ng ating live streaming ay makapagbigay tayo ng spiritual inspiration sa ating panampalataya sa gitna ng crisis ng COVID-19 na ito ay patuloy na lumalaganap sa buong Pilipinas at sa buong daigdig. Kaya hindi po biro yung ating mga kinakaharap ngayon. Kaya sa kabila ng lahat, nais kong mag-share ng biblical principle how to conquer fear and anxiety in the midst of crisis. So, basahin natin ang aklat ng Matthew chapter 6 verse 25. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barn, yet your heavenly Father feed them. Are you not more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider that
the lilies of the field, how they grow, they neither toil or nor spin. And yet I say to you that even Solomon, all of his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your Heavenly Father knows that you need all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day its own trouble. Now, sa binasa natin ngayong gabi tungkol sa Word of God about how to conquer fear and anxiety, I have some principles here to share with you tonight how to conquer fear and anxiety. At totoo naman po na hindi po talaga biro ang kinakarap natin na crisis sa ating panahon ngayon. Pataas ng pataas yung mga affected. Mahigit 1 milyon na sa buong daigdig. Sa Pilipinas ay kulang-kulang na rin 2,000 more or less. At more than 100 na rin po yung mga namatay. So malungkot man, it's a sad news, but life must go on. We should not be affected by this crisis in our present situation. So, hindi natin maitago na maraming mga tao, a lot of people, they are really fear of many things. At ang iba sa kanila ay nagkaroon ng anxiety or worriness kung paano makasurvive sa kanilang pang-araw-araw. Yung iba natatakot silang madapuan ng COVID-19. Bagamat meron namang kagalingan, pero hindi mawala yung takot at anxiety sa virus na ito. Yung iba natatakot din sa ano na kaya ang kanilang pang-araw-araw. Hindi man sila matatakot sa COVID-19, pero sabi nila, matatakot sila sa matinding kagutuman. And that is true. We cannot deny the fact that the Filipino or the people around the world is facing difficult situation. So they are in the midst of, a lot of people, they are in the midst of fear, in the midst of anxiety, because as a human being, we can still feel what is the fact and reality that is happening in our life today. But I have good news for you, my brothers and sisters in the Lord, tonight. Here, according to the principle of the Bible, what we are going to do when we are in the midst of fear and worriness. Now, the first thing that I have seen in this passage is about, in verse 30, it says here, now if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? So, because the reality is that talagang ito ang problema ngayon, no? Hindi lang problema at takot sa COVID-19 ang kinaharap ng maraming Pilipino, maraming tao sa balat ng lupa. Pero ang sunod na crisis ngayon ay yung
pagkain, yung basic needs ng tao, paano siya mabuhay. Pero dito, malinaw sa Bible kung ano tinuro ng Panginoon, kung paano tayo makasurvive. Sabi nga ng Bible, tinan nyo ang mga lilies of the valley, yung mga ibon, yung mga langgam. Hindi naman sila nagtatanim, hindi sila nag-iipon, hindi sila nag-araro. Pero pinapakain sila, binubuhay sila ng ating Diyos sa langit. Kayo pa kaya na mas mahalaga kayo? Tayo pa kaya na mas mahalaga tayo kaysa mga ibon, kaysa mga langgam, kaysa mga hayop, kaysa mga tanim? Kaya sabi ng Panginoon, "Oh, men of little faith." So, ang unang gawin natin para makonquer natin ang fear and anxiety is we have to believe in God and trust in Him. Or we have faith, we must have faith and trust in God. So, kaya nga dito, maka-question natin kung sino talaga ang totoong Diyos na sinasandigan natin. Who is our real God? Who is our God whom we trust and whom we believe? Kasi kung ang Diyos natin na pinaglingkuran ay Diyos na buhay, Diyos na totoo, katulad sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, if that is the God that we serve, we can assure 100% that the God whom we serve is the real God of heaven, the creator of the universe, the God of miracles, the God who is more than fear and anxiety, and the God who is more than enough. But if you believe some other gods that is not mentioned in the Bible, I'm sorry, I cannot assure you of your peace of mind, and you cannot assure of your result, or you cannot assure of your hindi mo matiyak yung mga bagay na inasahan mo kung ibang Diyos ang pinaniwalaan mo. So, because we can assure that the God whom we serve, according to John chapter 14 verse 1, "Let not your heart be troubled, ye believe in God and believe also in me." It's very clear in the Bible na if we serve the real God, the true God, then worry not about yourself, worry not about your needs, worry not about our clothing, worry not about everything that we need every day. Because even before we look for it, the Lord knows already that we really need it. Especially today that we are in the midst of crisis. So, we need to have real faith in God. Now, the second thing is we need to increase our faith. In the same verse, in Matthew chapter 6, verse 6:30, Jesus rebuking His disciple of having a little faith. So, faith can be increased, can be developed. So, how to develop our faith is through by reading the Word of God. Reading and reading and reading, hearing and hearing of the Word of God. Because in Romans 10:17 says, faith comes by hearing and hearing by the words of God. So, we cannot buy faith in the store. We cannot borrow faith from our neighbors. We can only have faith in God by believing His Word, reading His Word, meditating His Word in our life. That is the way how we can develop, how we can increase our faith level. So, maraming level ang faith. So, it depends na po yan kung gaano ka tibay o kalaki ang panampalataya mo. Dito, ni-rebuke
Sa Bible, maraming instance na nirebuke ni Lord yung kanyang mga disciple because of their little faith. So we need to increase our faith, especially in this difficult time. So we need to increase our faith. We need to believe God for our food, for our shelter, for our daily needs. Because we believe that God will not allow His people to be hungry even if the Lord's, or even if we are in the midst of shortages of our supply. Nung panahon ng mga Israelita, naglakbay sila, nabuhay sila for about 40 years in the wilderness without bringing their own food and without bringing their own water. But as they go their journey with the Lord, we can see how the Lord create miracles for them to drink water from the rock. We can witness how the Lord pour out His manna from heaven to feed the Israelites for their daily needs. So today, in this difficult time, we can still believe that God will make a way that it seems there is no way for us to receive the needs that we need. Ito yung panahon na magtiwala tayo kahit hindi mo alam, kahit hindi natin alam kung saan natin kukunin yung ating pagkain. Kasi limitado ang ating pag-iisip, pero ang Diyos, malawak ang kanyang kapangyarihan. So pangatlo, we need to stop worrying for anything. In verse 31, therefore do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? So, mismo si Lord, siya na mismo nagsabi sa atin, mga kapatid, huwag kang mabalisa, huwag kang ma-worry tungkol sa ano kainin, ano inumin, ano ang isusuot. Ngayon, di naman siguro problema isusuot natin. Ang pinaka-problema natin, ano ang kakainin. Ngayon siguro, di naman problema ang tubig. Pero sa ibang mga lugar, meron din sigurong mga need ng tubig at mga damit. Pero, basically, ang need po talaga natin ngayon, yung pangaraw-araw natin pagkain. Pero sabi ni Lord, siya na mismo nagsabi, do not worry anything. Do not worry about the food, the drinks. God says, do not worry. Kasi sabi niya, kung mag-worry ka, kung mag-worry tayo, madagdagan ba daw ng 1 minuto ang ating buhay dahil sa pagkabalisa? Alam mo, pag tayo nag-worry palagi, araw-araw, gabi, di tayo makatulog, hindi ito makatulong sa ating kalusugan kung worry na worry tayo. Last time I shared a video about how to live in peace and relax in the midst of difficult situation. Alaala po niyo yun? I shared that because it is important today to really live in peace even we are in the midst of crisis, shortages of supply. But we do not worry. We just continue to trust the Lord, believing the Lord. So, if you worry, always, you will get sick. Di ka makatulog. So, ma-depress ka. So, lalong di ka nakatulong sa kalusugan. At mahihina yung ating immune system. Madali tayong madapuan o madali tayong magkasakit kung sakali dumapo sa atin yung COVID-19. Pero, alam ko naman na tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo pabayaan. Secure po tayo. Protected tayo by the angel of the Lord. Kaya pang-apat, we need to seek first the kingdom of God and His righteousness. In verse 33, ito ang advice ng Panginoon
Sa halip mawuri tayo, sa halip magulumihan tayo kung ano nang gagawin natin, sa halip magpanik tayo, sa halip mataranta tayo, ang sabi ni Lord, huwag kang mawuri. Sa halip, unahin mo ang aking kalooban. Hanapin mo ang aking kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay nito, idagdag na lang sa iyo. Alam mo, napakahalaga itong passage nito sa verse 3. Ito yung sagot ni Lord, ito yung advice ni Lord . Sa halip na ikaw mabalisa, mag-alala tungkol sa kakainin, wag na. Hayaan mo na lang. Sabi ni Lord sa 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Ang Diyos naglagay na ng pangailang araw-araw na sapat lang. Yung sunod na araw, bahala na ang araw noon magproblema sa kanyang sarili. Pero anong advice ni Lord sa atin? Sa halip magburi tayo, hanapin natin ang Panginoon. Kaya sabi ko nga, in this COVID-19, in this difficult time, ang pinaka-the best na gawin natin ngayon is to pray hard to the Lord. Pray seriously. Manalangin tayo. Read the Bible. Read the Word of God para magkaroon tayo ng peace of mind at mag-increase yung ating faith. At sa ating pamilya, kaya inaalaw ni Lord na mayroong quarantine kasi matagal na panahon na mga mahal sa buhay din natin natutukan because of our business. Pero itong panahon ito, walang dahilan na hindi ka manguna sa pamilya mo para magkaroon ng devotion, family devotion gabi-gabi. In-encourage ko po ang bawat isa sa atin, sa mga Kristiyano, na seryosuhin ninyo ang araw-araw na pagbasa ng Biblia, gabi-gabing magkaroon ng family devotion, altar of prayer, pangunahan ng mga tatay at mga nanay, ate at kuya, ang buong pamilya. Kasi kumpleto tayo kumpleto kayo sa tahanan. Kami, gabi-gabi kami walang palya ang aming devotional. Buong pamilya, kasama kong aking mga apo, nagkaroon kami ng family devotion. Mahabang aming devotion, minsan mabot tayong 1 oras kalahati. Pray the Bible, and meditating the Word of God. Makahalaga po ito, kapatid. Lalo na sa panahon ito. Kaya I encourage everyone, every believers, to do what is right. Ito yung right na gagawin natin ngayon. Sa halip mawuri tayo, sa halip na mag-alala tayo, mas magtutok tayo ngayon, mag-focus tayo ngayon sa ating panampalataya sa Diyos, sa pagpupuri sa Diyos, sa panalangin sa Diyos, at sa paggawa ng ating ministry. Mga primary 12, mga core leaders, mga cell leaders, huwag nating pabayaan ang ating mga ministry, ang ating mga cell group. Kahit tayo po ay hindi pwedeng magsama-sama sa big gathering because of the social distancing, pero may mga pamaraan na tayo magkaroon ng pagtitipon online through video call. Mayroong mga apps ngayon na paganda, yung Zoom Cloud meetings. Kaya sabi ko sa mga core leaders, mga pastor, mag-download na kayo ng Zoom application sa inyong cellphone kasi mag-start na po tayo sa ating online mentoring and meeting bukas ng alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ang ating mentoring mga pastor missionaries sa national po. Kaya mag-download po kayo sa inyong cellphone ng Zoom application para magamit po natin. Tapos bukas din ng alas 2 ng hapon, gusto kong i-meet ang ating mga primary 12 especially sa Bulihan. This is our first time online mentoring and meeting. So, download your Zoom application also. Okay? So, importante na hanapin natin ang Panginoon. At huwag nating pabayaan ang ating ministry. Kahit po tayo nasa gitna po ng crisis ngayon, hindi po natin pwedeng pabayaan kasi maraming pamaraan tayo makapunta o makausap natin ang ating mga tao by
chatting, by texting, by video call. Ang daming pamaraan ngayon. Through Viber, Messenger, FB, Instagrams, Twitter. Marami tayong pamaraan ngayon eh. So dapat maging maging resourceful tayo at maging creative sa panahon ng crisis. So do not neglect your ministry. Huwag nating sabihin na titigil tayo sa paggawa sa ating ministry kasi may crisis tayo. Alam mo mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin sa ating mga leaders, mga pastors. The more na tayo ay nasa crisis ng COVID-19, the more nating sipagan sa panalangin, sa pag-follow up, sa pag-encourage, sa pag-motivate sa ating mga tao through online. Magbigay ka ng message sa kanila. Kaya nga, sabi ko, i-update natin ang ating mga account doon sa ating mga GC. Kasi maraming mga GC, ang iba doon inactive, nag-iba ng account, tapos hindi alam ng leader na nag-iba ng account. So, hindi na niya magamit. So, kung may mga message doon sa GC, hindi niya marinig kasi ibang account na. So, ang iba naman, ang daming account. Ang nakalagay na account doon, yung hindi naman active. So, please, mga pastor, missionaries, at mga co-leaders, mga YouTube leaders, tingnan ninyo po ang account ng inyong mga tao, inyong mga primary 12. Kung yung account na yon ay active pa ba? Tapos kung hindi, i-chat mo sila. I-message mo sila na ano yung latest account mo para yun ang i-add doon sa GC. Gawin din sa mga primary 12 na leaders, gawin din gawin ninyo. Kailangan active ang ating account kasi ito yung effective way of communicating ngayon sa gitna ng enhanced community quarantine sa ating bansa. So gawin po natin yan. Huwag nating pabayaan. The more mayroong crisis sa ating bansa, the more po tayo maging active, maging faithful sa ating ministry. Kasi yun ang sinabi ng Bible ng Panginoon. But sa kabila ng pangailangan, sa kabila ng crisis, sa kabila ng shortage of supply, ang payo ng Panginoon, hanapin mo ako. Hanapin natin si Lord. Sa mga hindi pa Christian, I challenge you to seek God. To really find the real God in your life. Jesus Christ is the real God, the Savior of your life. So you have to believe in Him. You have to accept Him as your personal Lord and Savior. So, seek first the kingdom of God and His righteousness. Alam mo, pag ginagawa pala natin yun, di ba, ang dami nating oras ngayon, wala na tayong ginagawa sa bahay. Kasi nga, nandun tayo sa bahay. Wala tayong trabaho. Naka-standby tayo sa bahay. So, maghapon, 24/7, nasa bahay ka. So, anong ginagawa mo? So, you have a lot of time to really meditate the ministry or do the ministry online by sharing the gospel to other people, by encouraging other people through online. So kasi nakita ko na the more we do the best, the more we do the ministry. Tingnan mo, in the next paragraph, it says here, and all these things shall be added to you. Makita natin na anong connection doon sa kasipagan natin sa prayer, meditate of God, do the ministry, follow up, encouraging people. Anong connection dito sa supply ng napangailangan natin? Kapatid, ang laki ng connection dito. The Lord will release His favor, the Lord will release His blessings in your life. He will release the supply that you need if we do the ministry, even if we are in the midst of crisis. Nakita natin, totoong sinabi ni Lord. And all these things shall be added unto you. Walang i-add, nothing to be add if
we do nothing in the Lord. The more we do in the ministry, the more we are faithful, the more the Lord release the blessings that we need. Alam ni Lord, kailangan natin ng bigas, kailangan natin ng ulam, kailangan natin pabay ng kuryente. Everything that we need. Alam ni Lord, kailangan yan. Kaya ang payo niya, huwag ka na mag-alala, huwag na kayo mga mabalisa. Sa halip, hanapin niyo ako at ang katuwiran at ang lahat ng pangailangan niyo, idaragdag ko na lang. I will supply all your needs. Now, before we will end, I have some practical things to do during crisis, no? So, hindi lang po tayo puro prayer, puro faith, puro stop worrying. Meron din po tayong mga practical things to do during the crisis, no? Pero, priority nga yung binanggit kong apat. Faith and trust in God. We need to increase our faith, stop worrying, and we need to seek God first and His righteousness. Yun yung priority. Itong pangalawa, ito yung second priority. So, hindi po tayo puro prayer lang, hindi lang po tayo puro faith lang. Because the Bible is also, faith without action is dead. So, we need to do something. Kaya may apat ditong practical kung sabihin sa atin. Ano yung apat? Una, manage your resources wisely. Kung meron tayong naipon pang budget after noong bago ipinatupad ang enhanced community quarantine, kailangan mong i-manage, kailangan nating i-manage ng maayos yan, yung konting pera, konting saving. Ika nga, tipid-tipid muna tayo. Wala mo nang bili-bili ng mga kaluhuan na hindi naman kailangan. Ang bilhin lang natin yung basic need, yung pagkain. Yun lang po talaga. So we need to be wise in spending our resources. Isa yung paraan makasurvive tayo sa crisis ng economic, no? Kasi pagkatapos ng health crisis, ang nakita ko after the health crisis, kasi ang unang crisis natin health kalusugan. So dahil walang trabaho, pag humaba pa yung lockdown natin, maubos yung ating resources. So, the next crisis will be the economic crisis. Yung food crisis. So, nakita natin? Kaya, tipid-tipid muna. Tipid-tipid muna. Pangalawa, kailangan nating, sa ating pagtitipid, kailangan nating samahan ng prayer and fasting. So, sa pagpapasting, sa prayer and fasting, nakakatipid tayo. 1 meal, 2 meal, sometimes, we can create, makapagtipid kayo na tayo ng pagkain. Kung meron tayong mga gulay-gulay dyan sa tabi-tabi natin, we can plant some vegetable, fruits, para hindi na tayo bibili. So, sama natin ng prayer and fasting. Spiritually healthy na tayo, physically healthy pa, at materially, nakatipid tayo. Ngayon po, ang problema ng mga tao sa tahanan, puro kain ng kain kasi nga, nabuburing sila, ang tendency, kain ng kain. Kaya lang, hindi naman din po healthy yung kain ng kain lang tayo, physically. Pag di ka rin magkukontrol, too much food, too much eating is sometimes dangerous to your health. So we need to be balanced. Kaya kailangan ng fasting, exercise. So, samahan ng prayer and fasting. Yun ang pangalawa. Pangatlo, kung mayroong kunting lupa tayo sa ating tabi, sa paligid ng ating bahay, lalo sa mga probinsya, laki ng lupa natin. Dito sa Manila, sa Cavite, ang iba walang lupa. Kasi tama lang sa bahay. Hindi tayo makapagtanim. Pero sa may mga lupa, I suggest po, mga kapatid, magtanim na po tayo. Makapagtanim tayo ng talbos ngayon, 2 linggo, 1 buwan, gagapang na yan. Malunggay, tanim tayo ng malunggay, kamatis, okra, pichay. Mga vegetable na in 1 month, 2 months, 3 month harvest na. No? Magtatanim tayo.
Kasi ito yung isa sa paraan na di na tayo bibili ng pagkain. Pag meron kang malunggay, meron kang talbos, o meron ka ng isang sardinas, okay na yan. May kunting asin, okay na yan. May kunting tuyo, okay na yan. Kaya natin magsipag. Kung meron tayong magawa, meron tayong kunting lupa. Yung iba nga, ang iba, may mga paso sila. Doon sa paso, tanim nila yung pitsay, tanim nila yung alagbati, talbos, gumagapang. Nakakaano sila. Kung may konting space pa naman sa bahay. So, tanim-tanim muna. Exercise din yun. So, pang-apat na pwedeng gawin natin, practical things to do during the crisis is maghanap tayo ng bagong pagkakitaan. Di ba po, ang alam po natin kasi normally, tayo yung mga empleyado, tayo yung nagtatrabaho, so dahil nga stop ang work because of the enhanced community quarantine, wala tayong trabaho. Pero alam mo ba na maraming pagkakitaan ngayon na online lang? So paano tayo kumita? Una-una, pwede tayong mag-buy and sell. Mag-buy and sell tayo. Sabihin, bibili ka ng isda, titinda mo. Bibili ka ng paninda, ititinda mo. Kasi ngayon, ang pwedeng gawin ng tao na hindi bawal, yung tungkol sa pagkain. Kung ang negosyo mo ay tungkol sa pagkain, ngayon, ang pinakamabilis ngayong kitaan yung pagtitinda ng mga kakanin o yung mga pagkain tungkol sa pagkain. Gulay, prutas, mga basta tungkol sa pagkain, hindi bawal. Hindi bawal magtinda. Ang bawal, yung nagtitinda ka na hindi naman connected sa pangailangan ng tao. So bakit mo ititigil kung meron kang konting tindahan? Magluto-luto ka. Sa maliit na harap mo ng bahay, magtitinda ka. So pwede yun. Mag-buy and sell, kung ano-ano. Magtitinda-tinda. Ang iba, meron ngayon online. Malaking kita ngayon ang tutorial sa online. Sa bahay ka lang, meron kang internet, meron kang laptop, mag-apply ka as tutorial, as tutor or teacher, ang dami online. May kitaan. Uso ngayon ang online income, nasa bahay ka lang. Ang mga online business ay, ito yung magandang business na pasukan natin ngayon sa panahon ng crisis kasi hindi na kailang lumabas ng bahay, pero meron kang kita. So nakita natin? So ito yung mga practical na, so ngayong panahon ng crisis mga kapatid, mga kaibigan, kailangan natin maging resourceful, maging creative, at magiging productive tayo kahit nasa bahay lang tayo. Dapat tandaan natin yung tatlong word na sinasabi ko ngayon. We must become resourceful. Ibig sabihin, resourceful, mapanglikha tayo, mapamaraan tayo. Tapos maging productive tayo. Sabihin, kahit sa bahay tayo, meron tayong natapos na ginawa. Naglinis ng bahay, nag-ayos ng bahay, kung ano-anong lahat ng pwedeng trabahong bahay, gawin natin yan. Tapos magiging creative tayo. So, mag-isip tayo ng mga pamaraan, paano kumita na nasa bahay lang. Dahil ang dami nating oras di tayo pwedeng maghintay lang na walang pasok, so hindi pwedeng kain tulog lang gawin natin. Kasi di naman lahat ng oras na ubos mo sa prayer devotion. Kailangan mo lang siguro ng 2 oras kung talagang mahaba ang prayer devotion. 2 hours sa maghapon. Sa isang araw. So, anong ginawa natin sa ibang araw? So, kailangan natin maging productive, maging creative, maging resourceful. So, mag-create tayo ng income while inside the house. Pwede natin gawin yan. Kaya nga, hindi tayo pwedeng magpatalo. Kaya dito, sa ganitong pangpamaraan, mga kapatid sa Panginoon, mga kaibigan, we can conquer fear. Kasi nga, meron tayong 4 na spiritual preparation, how to conquer fear. Tapos, meron tayong practical things to do. Na nasa bahay ka lang, pero hindi ka nalumpo. Kasi naging productive ka, naging creative ka, naging resourceful ka. So, kahit nasa bahay ka, kumikita ka. Nagtitinda-tinda kung ano-ano. Nagbabay and sell. Online. At marami pang iba na pamaraan. So, pagganahin natin ang ating isip, ang ating mga talento,
Hindi tayo dapat mawala ng ng gana at mawala ng pag-asa. Paano na lang tayo kung ma-extend ang COVID-19? Huwag naman sana. Pero kung sakali hindi tumigil, hindi bumaba ang COVID-19, kung sakali mag-declare ng extension ng ating gobyerno sa lockdown, ano nang gagawin natin? Na hindi naman sapat yung supply ng ating gobyerno sa lahat ng Pilipino. So kaya nga tayo bilang Kristyano, maging creative tayo. Binigyan tayo ni Lord ng wisdom para gawin natin ang ating alam, ang ating makakaya. Kaya sa gabing ito, gusto kong manalangin sa ating pagtapos. At I want to pray for you. Just pray with me, believe in God, trust in God, and agree with me na lahat ng declaration sa prayer natin ay magkaroon ng katuparan sa buhay natin. Okay, let's pray. Father God in heaven, sa gabing ito, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Panginoon. You are the God who is more than enough. Totoong Diyos na makapangyarihang Diyos. Kaya sa gabing ito, Ama, kami po lumalapit sa inyo sa magitan ng inyong bugtong na anak at ng Banal Espiritu Santo. Aking pong pinapanalangin po, Lord, ang lahat ng mga pastors, missionaries, mga church worker leaders, Core 12, G12 leader, C leader, Panginoon. Lahat manggagawa sa iyong ubasan, Panginoon. Lahat ng Kristyano sa buong daigdig. Magkakaisa kami sa panampalataya, gagawin namin ang tama. Lalo kami mag-active sa ministry mo, Panginoon, kahit kami nasa gitna ng crisis. Kasi ito yung sinabi mo, Panginoon, kung tuloy kami maging active, Lord, idagdag mo sa amin ang mga pangailangan namin. Kaya Lord, huwag masiraan ng loob ang mga anak mo, sa halip magsisipag kami, magpakasipag kami sa gawain mo, kahit sa gitna ng crisis. Ito ang aming magawa para patuloy kang magbigay ng favor sa amin, Lord. The blessings will continue to overflow in our life, Lord. At Lord, akin din pong pinapanalangin, patuloy namin pinapanalangin ang aming mahal na Presidente, ang Vice President, ang mga Cabinet Secretary, ang mga Senador, Congressman, Governors, Mayor, Captains, ang lahat ng health workers, skeletal workers, Lord, lahat ng frontliners, Lord, na nagtatrabaho, mga pulis, mga sundalo, mga medical workers, Lord, lahat mga nagdi-deliver ng mga supply namin, magtatanim, magsasaka, mangisda, Panginoon. Lord, pinapalangin ko po na proteksyonan mo sila sa COVID-19. Ilayo mo sila, Panginoon. Palakasin mo ang kanilang immune system, Panginoon. At yung mga nadapuan, Lord, I pray na kung maaari gumaling po sila, Ama. At ma-conquer nila ang virus ng COVID-19, Lord God. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus na nabusa ko sa Kalbaryo. Father God, aking pinapanalangin, Panginoon, ang mga tao ngayon sa buong daigdig, including the Philippines, Lord, na magkaroon silang tunay na takot sa inyo. Magbalik loob sila sa inyo, Panginoon. Magsisisi sa mga kasalanan, tumalikod sa kasalanan, at mamuhay ng tama. Kaya po, sa Panginoon sa gabing ito, in the name of Jesus, by the authority that given to me by the Lord Jesus Christ, I declare blessings over all people of God. I declare blessings. I release unwinting of prevention, protection, Lord, from COVID-19, and I release the unwinting of blessings to overflow in every believers, in their family, in their churches, in their life, wherever they are right now. In the world, Lord, I pray that the blessings will continue to overflow in the name of Jesus Christ of Nazareth. Panginoon, your word is true. And you will not leave us nor forsake us. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, salamat po sa pagkataong marinig namin muli ang iyong salita na nagpapalakas sa amin. Sa inyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa makapangyarihan na pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. Hanggang sunod na pagkataon. At sa Sunday po, ang ating live streaming ay magsimula po ng 10 a.m. ng umaga
Kaya, paghandaan po natin. God bless you po.